Sana kayo katulad ng pag-ibig mo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, narinig ninyo, sinabi, ibigin mo ang iyong kaibigan at kapuutan mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo upang kayo maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masasama at sa mabubuti. At pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Kung ang mga umiibig sa inyo ay siya lamang inyong ibigin, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Hindi ba't ginagawa rin ito ng mga publikano? At kung ang binabati lamang ninyo'y ang inyong mga kapatid, ano ang nagawa niyong higit kaysa iba? Ginagawa rin yan ng mga hintel. Kaya dapat kayong maging ganap gaya ng inyong amang nasa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo mo ng lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Hesus Nazareno. Nasa Martes tayo ng 11 na linggo sa ilang panahon sa panglang taon ng ating pagdiriwang. Ang ating pong tema ngayon ay ang pagiging ganap. Laging tunguhin ng tao na siya maging ganap. Pero kung minsan naging ganap siya na palpak at yung iba nakaabot din sa ganap na Kristiyano na kung saan sila ay naging santo. Sa salitang Hebreo, ang pagiging ganap ay Muslim at ang plural nito ay Muslimim. Pero ang ating Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 5, verso 43 hanggang 48, at versikulo 48 na sabi ng ating Panginoon, dapat kayong maging ganap gaya ng inyong amang nasa langit. Ang ginagamit po dito sa versikulo 48, Kapitulo 5, Ebanghelyo ni San Mateo na salita ay teleos. Ito rin ay salitang koinoko na Griego, teleos, na pagiging perfecto, pagiging ganap, pagiging banal. Kaya po sa Latin, ang pagkasabi po dito, istutibus perfecti, sicut et pater vester, telistes perfectos est. Naway kayong maging ganap, gaya ng inyong amang nasa langit ay ganap. At itong kaganapan ay siyang tunguhin ng tao na kung ikaw ay naging palpak sa iyong buhay, nagkasala o dili kayo nabagsak, halimbawa kagaya ng nangyari kay
Akab, na kung saan pinatay niya si Nabat upang angkinin ang lupain nito sa pagsolsol ni Jezebel. At itong si Jezebel kuminsan ay isang imahin na tinatawag nilang Jezebel spirit, na ito yung mapandin lang na manunulsol sa mga nag-ahari upang gagawa ng mga kapalpakan, upang gagawa ng mga kasamaan, upang ang tingnan ay ang pansarili lang na kapakanan. Kaya kinakailangan ang awa ng Diyos. Kaya po sa ating Salmo 50 ngayon, versikulo 3, sinasabi, Panginoon, kaawaan kaming sa iyo'y sumusuway. At ang awa ay nasa Diyos. Ang kasalanan natin ay dapat limutin niya sapagkat puspos naman ang kanyang pag-ibig sa atin. Pero dapat nating tingnan na ito ay nangangailangan ng pagbabalik loob. Pagbalik loob na ayon pa sa ating Panginoon at sa mga Hebreo, teshuvah. Teshuvah, balik sa Diyos. Pero sa Koinokon na Griego, metanoia, ang pagbalik loob na una sa lahat ay gagawa pa ng higit sa nakasulat sa kautusan. Ano pong nakasulat sa kautusan? Ibigin mo ang iyong kapwa. Pero may nakalagay po doon na ibigin mo ang iyong kaibigan, kapwa, pero kapuutan ang iyong kaaway. Pero ang sabi ng Panginoon ay higit pa, na hindi lang yung mga kapwa na umiibig sa iyo ang dapat ibigin, ibigin ang iyong kaaway. At itong pag-ibig sa kaaway at ipagdasal pa yung mga umuusig, yung mga gumagawa ng masama. Ang sabi ng Panginoon sa verso 45, upang maging anak ng Diyos. Ito yung batayan, maging anak ng Diyos. Kapag kaanak tayo ng Diyos, marunong tayong tumanggap sa ating kapwa-tao. Marunong tayong magpatawad sa ating kapwa-tao. Marunong tayong makitungo sa kapwa-tao. Pakisabi sa katabi mo, anak ka ng Diyos. Ang mga anak ng Diyos ay nagpapaganap. Hindi pa tayo ganap. Mayroon pa tayong kapalpakan, mayroon pa tayong pagkukulang, mayroon pa tayong pagtingin sa sarili, mayroon tayong kung ano-ano ang mga tinatawag nating mga hinahumalingan at kuminsan hilig na labag sa kautusan ng Diyos. Kaya kinakailangan na ang tunay na pagbabalik loob at pagbabago. Ang tunay na pagbalik loob at pagbabago ay titingnan ang pinakaugat. Ulitin ko po, pinakaugat ng ating kasalanan. At ang pinakaugat ng ating kasalanan ay ang ating sarili. Akala natin, believe tayo sa ating sarili. Tayo lang ang ganap. Hindi. Lahat tayo ay palpak. Lahat tayo ay imperfecto. Diyos lang ang siyang ganap. Kaya sinasabi ng Panginoon, naway kayo'y maging ganap gaya ng aking amang nasa langit. Tularan natin ang Diyos na Ama at marunong tayo na magpakumbaba. Hindi po kayo magiging ganap kapag ka nagmamataas ang sarili. Ang pagiging ganap ay ang pagtanggap ng ating kahinaan. Ang pagtanggap na tayo'y makasalanan. Para sa mga Hudyo, upang sila'y maging ganap, nag-alay ng mga tupa upang susunugin sa harap ng Diyos na si Yahweh. Pero hindi po yan sapat. Ang ating Panginoon mismo, siya na ang banal na kordero ng Diyos, na kanya pong inaalay ang kanyang sa sarili. Hindi na hayop ang inaalay upang bayaran ang kasalanan ng tao. Binayaran tayo ng ating Panginoong Hesukristo, tunay na Diyos at tunay na tao, na kordero ng Diyos,
upang ang kanyang pagpagkasakit sa cross, ang kanyang sakripisyo na nilalarawan sa banal na misa, tayo ay maging kabahagi at maging kasama tayo sa kanyang sakripisyo na siya nag-alay ng buhay, nagbubo ng dugo upang tayo'y maligtas at maging ganap. Kinakailangan din na tayo'y tumulad sa Kanya, pasanin ang ating cross, iwaksi ang pagtingin ng ating sarili. Tingnan natin ang daan ng cross ni Kristo. Atin pong tingnan ang daan ng liwanag at huwag lilingon sa anino ng kasamaan at karimlan. Bagkos, nakatutok tayo, nakatuon tayo sa ating tagapagligtas na walang iba ang ating poong Jesus Nazareno na pasan ang cross dahil sa atin. At nang ganito, maging Muslimim tayo, maging tilios, maging perpekto tayo dahil tayo'y namuhay na tumatalima sa kalooban ng Diyos at tayo'y naging ganap dahil tayo'y nakiisa sa Kanya at nakiisa sa Kanya sapagkat nagpakumbaba tayo'y at tinanggap na siya ang lahat sa atin. Kapag tayo'y naugnay sa Diyos na banal, ang kaganapan, ang kabanalan ay sumasa atin rin. Amen? Purihin natin ang Diyos.